Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa pulpolitika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang Duterte. No, kakapasok lang bumaliktad na PBBM Duterte galit sa pasa. Daniel Padilla talaga, no? Padilla Marcoleta pahiya sa nangyari. So, yun, bago natin simulan, the news board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again na ba magat ng video ito, kakapasok lang bumaliktad na PBBM Duterte. Galit sa pasabaw, Padilla Marcoleta pahiya sa nangyari. So, bakit nagkakapahiyaan, men? So, again, the news board, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Yun. Duterte, matindi to. Mga alipores pinagmukhang tanga. Matapos isampal ng gobyerno na dapat kasuhan at Grabe naman yung mga alipores pinagmukhang tanga, no? managot ang mga Duterte, abay to the rescue ang isang senador at congressman na hindi daw sila papayag na irehas ang kanilang amo. Kaya naman, buwelta ng isang matapang na Marcos supporter sa mga alipores ni Duterte. Isa pa yan si Marcoleta. Sasaktan lang yung mga supporter ni Marcoleta. Ganito kasi yan. Si Marcoleta, kaibigan ng lolo ko yan. Dati ang bahay niyan, kubo lang. Ngayon ang bahay niyan, kalahati ng mansyon ni Manny Pacquiao. May sariling... Wow. Grabe. Ibang klase talaga tong politika ng bansa natin, mina. Yung mayaman bigla yung mga politiko natin, eh. bundok yan si Marcoleta. Ilan ang sports car at mga bulletproof car niyan. Ganyan lang yan. Akala ko nga dati, yan ang team song ni Marcoleta eh. Yung si Mark, tahimik lang. Buhaya pala. Kobo, mahirap daw siya. Potang ina. Buhaya pala ang sinasakyan. Lahat ng kandidato ni Digong, wag nyo nang iboto. Ang pangit ng mga ugali lahat. Isa lang masabi ko talaga. So, yan. Kayo, ano masasabi niyo doon, men? Agree ba kayo doon? Na, ano ba yan? Inuduro na ba lahat yan? Yung mga politiko ni, Digong? Comment down below. Lahat ng senador ni Digong, isiro ninyo. Sabi ko sa inyo, wag nyong iboto yung mga kumandidato na puro kwento. Katulad kay Robin Padilla. Tumatakbong senador. Tapos nanalo. Walang kwenta, puro kain. Ngayon, sunod, 2028 election, tatakbong presidente. Grabe naman yung puro kain, Kumain nga. Pag nanalo yan, tapos girahin tayo ng China, anong gagawin niya sa bala ng China? Mag-action star siya doon? Tatambling-tambling siya? Anong gagawin niya? Sasalubungin niya yung bala. Tapos, sasabihin niya, kapag meron ka nito, mga tol, wala kang talo. Gaganon lang. Sabi ni Vicente Lins, ikaw, ask ko sa'yo, anong ambag mo sa Pilipinas? Sobrang kwela din kasi talaga nito si Kent Garcia. Anyways, courtesy din pala kay Kent Garcia. So, subscribe nyo rin yan, men. So, courtesy. Yun yung magbayad ng tax na nakawin ni Sara. O isa ka rin pala sa nagbayad, Pero bakit nag-support ka kay Sara? Yan ang isipin ninyo. Kaya ngayon tatanungin niyo ako, bakit galit na galit ka kay Sara Duterte? Aba, sinong matutuwa? Pag bumili ka ng bigas, may tax. Pag bumili ka ng Magic Sarap, may tax. Tapos na nakawin ni Sara, ipanood lang concert. Ngayon, tanong ko sa inyong lahat dyan, mga Pilipino, natutuwa kayo? Dagdag naman ni attorney, kakakilabot Tama. itong si Marcoleta na ginagamit pa talaga ang Diyos sa kanyang propaganda. Pero sumasama naman siya sa grupo ng mga demonyo. Ang sabi ni Kibuloy sa kani Marcoleta, para daw sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. So, ginamit pa ang Diyos. Grabe, Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Tapos yung isa, kiniklaim niya na siya yung son of God. Alam naman nating sobrang labo, min. Grabe, tama naman. Courtesy din kay Attorney Enzo. Ginagamit yung Diyos, eh. Pero ang sinasamahan nila mga mamamatay tao, Duterte, bato. At ang sinasamahan nila magnanakaw, kurap, mandarambong. At sasabihin mo para sa Pilipinas nating mahal, ang korupsyon na kinaiinvolba ni Sara Duterte, sobra-sobra. Tapos pinagtatanggol nyo si Sara. Kung para sa Diyos ka, dapat ipinaglalaban mo ang buhay ng tao. Ano bang ginawa ni Duterte sa kanibato? Pinagmamalaki nila ang mga patayan. Kung para ka naman sa Pilipinas nating mahal, lalabanan mo ang korupsyon ng katiwalian. Ay obvious ang katiwalian ni Sara Duterte. Grabe, garapalan. Tapos sasabihin nyo, para kayo sa Pilipinas nating mahal, ginagamit pa nila yung ginagamit pa nila ang pangalan ng Diyos. Ginagamit pa nila ang Pilipinas daw nating mahal. Pero anong kinakampihan nila? Si Duterte at si Bato. Marcoleta at Kibuloy, wag nyo nga pinagluloko ang bayan. Gagamitin nyo pa ang pangalan ng Diyos? Gagamitin... Si Kibuloy, wala yan. Di talaga mananalo yan. Pero ito si Marcoleta, I think natalo siya dati, di ba? So, ewan ko kung lulusot siya ngayon. Pero sana hindi sila lulusot, men, para, makahinga-hinga naman yung bansa natin. Nyo pa ang Pilipinas nating mahal? Ay, wag na. Hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Hindi nyo na maluloko ang mamamayang Pilipino. Hindi kayo mananalo. Gumatong naman ng isang maka-Duterte na ambisyon ay maging presidente ang kanyang among Inday. Mahal namin yung armed forces, tsaka yung PNP. Ito Binaboy nyo eh. We will take command of the armed forces and the PNP. Sinasabi ko na. Kaya kayo mga AFP tsaka PNP, you better pick a side. Taong bayan, o yung bangag, o yung mga plunderer, o yung komunista. Kung diyan
Grabe, 'di ba? Matinong tao pa ba yung ganyan, men? Pinagbabantaan mo na ngayon yung AFP, PNP, pinapapapili mo na. Tapos pinapapili mo kung administrasyon over sa inyo. Okay lang talaga siguro, men, kung, lantaran talaga yung mga pang-uugag ng administrasyon ngayon. 'Di ba? Like, hindi talaga makatao. Like, for example, sila yung gumagawa ng mga war on drugs. Tapos, yung side nila, P. Duterte, is sila yung some kind nagfa-fight back talaga. Gusto nilang parang, human rights, something like that. Di tama yung ginagawa ng administrasyon, tapos biglang haharasin ng administrasyon. Yun, parang okay yun na parang sila na mismo, ilalagay nila sa kamay nila yung parang, na ipakita talaga nila na galit sila sa, maling ginagawa ng gobyerno. Pero yung ganyan, yung sinasaydan mo is, meron din siyang mga issues. Diba, yung confidential funds na hindi naman talaga gawa-gawa. Meron naman talaga, nag-i-exist naman talaga. Ang ano lang dyan is hindi nyo na-clear. Kaya up until now, meron pa rin yung issue na yan. Yung sa human rights naman, yung sa war on drugs naman, nag-exist din naman yan. Inamin din naman ni P. Duterte yan na meron ngang ganyang nangyayari. Tapos ngayon, bigla kayong mananawagan na taong bayan, suporta. Tinatakot nyo pa yung AFP at PNP. Men, sobrang labo talaga, men. Kayo, you depend. Real talk, we will not last 31 days. Papawisan na, maiihin na sa salawa lang mga kalaban. We will be able to kill so many. Wala ko nakitang masama eh, kay Inday. Siya nga yung binibire. Itong mga vlogger. Kaya bitay sa akin yung mga yan. Mga walang yaka yung kwentang Pilipino, wala kayong kwenta. Freedom of expression para siraan yung isang tao and then tumanggap kayo ng bayad. Hindi tama yun. Kayo mga kagaya nyo, hindi dapat tumagal. Ang unang nilabas ni Senador Antonio Trillanes yung patungkol sa Same sides lang naman, Same sides lang naman yung merong mga sinisiraan, nagsisiraan. Pero na lang siguro sa ibang mga mga vloggers na parang sobrang clean talaga ng mga motives nila, Pero yung mga siraan moments, nandiyan naman yan, nag-i-exist naman yan both sides. 13 billion na ari-arian o yaman ng mga Duterte na nakapangalan sa mga anak niya sa iba't ibang lugar sa Mindanao at meron din dito sa Maynila. May Parañaque, may San Juan, may Laguna, may Cavite, basta mga ganun-ganon sa Luzon at sa Mindanao. Walang Visayas, Luzon, Mindanao lang, meron siya mga ari-arian. So ngayon, ang nangyari, hindi ito pinaliwalaan ng mga DDS. No? At kahit nga ako, hindi ako naniniwala noon eh. Hindi naniniwala ang mga supporter ni Digong at that time. Kwentong pagong, kwentong barbero, sundalong kanin daw si Senador Antonio Trillanes. So ngayon, isa sa binulgar ni Senador Antonio Trillanes ang mga ari-arian. Kasi alam ko, may mga DDS dyan nagigising na. Nahihiya lang mag-comment kasi ilang araw nating binakbakan, bira sila ng bira sa akin. Hindi nila alam kung ano ang nasa likod or ano ang kaluluwa ni Duterte na ina-idolize nila. Nag-idolize sila ng isang politisyan na kurakot, magnanakaw, lord o drug lord. Di ba? Pero Yan ngang mga, di ba, mga ari-arian na sobrang questionable. Parang nagbubulag-bulagan nga lang din yung mga supporters nila doon, di ba? hindi nila alam kung ano ang katotohanan. Good PM, idol voice over naman, boses ni Kibuloy. Kapag hindi kayo dumaan sa akin, makukulong kayo sa Senado. Nakulong nga. Kaya sabi ni Senador Antonio Trillanes, pinagtawanan lang siya ng mga sakop ni Duterte. Ngayon, nagulat sila na lahat ng sinabi ni Senador Antonio Trillanes nagkatotoo po. Ilan ang property ni Duterte? 40 properties worth 13 billion. Saan galing ni Digong ang 13 billion? Sobrang daming properties nun. Pagkakaalam lang natin dati, napakasimple lang ng bahay niya. Like, kahit ako nabilib ako Kasi up until now, meron naman yan sa YouTube yung bahay ni PRRD. Na parang medyo maano ka ba na grabe, ito lang talaga yung presidente na walang kakurap-kurap. Hindi talaga binago yung bahay. Tapos malaman-laman natin, merong palang 40 ari-arian worth billions. So ano yun? Parang hindi lang pinaalam sa atin, pero meron palang some kind kalokohan. Ewan ko kung proven na talaga yun, 100%. Pero if ever totoo, mag-i-stick pa rin kayo sa side na yan. Bulag-bulagan to the max, ganun. Wala naman silang negosyo. Napakarami po.
Sabi nga dito, fraud for making appear that he is approved for. Proof for and pro masa when it facts maintain billions of pesos in his bank account which he did not declare his statement of asset liabilities and net worth. Bakit? Naalala nyo ba si Digong na nilabas ni Digong ang salin at asset niya sa public? Hindi. Pinilit nga siya sa Quadcom na ilabas. Alam nyo ang sabi ni Digong, alam nyo ba na bawal yung ganyan? Pwede ko kayong kasuhan sa ganyan. Even peso, hindi ako maglabas. Galit na galit si Digong. Bakit daw pinapakialaman yung pera niya? Kaya ngayon mga DDS na nanonood sa akin, paano nangyari na nagkaroon si Digong ng bilyon-bilyong pera nang wala naman siyang negosyo? Maliban sa Shabu. Mga DDS na nandyan, paki-comment anong negosyo ni Digong kung bakit umabot ng bilyon-bilyon ang pera niya at napakaraming ari-arian nang wala naman siyang negosyo. O sabihin natin, naging mayor siya ng ilang taon. Naging piskal siya ng ilang taon. Naging presidente siya ng ilang taon. Pero bakit ganun? Ang laging pinipresent ni Digong, anong akala niyo sa akin? Inutil na hindi magkapera ng kahit 5 billion sa loob ng aking pagtrabaho sa politika. Una kong asawa may negosyo mayaman. Pangalawa kong asawa may negosyo mayaman. Asawa mo lang yun, pero hindi ikaw. Alam mo, hindi naman matatawag na illating wealth yan eh. Kung ipipresent lang ni Digong. Yun lang. Tagilid tayo dun. Kasi syempre, ang pinapakita niya rin kasi, sobrang simple niya lang na tao. Diba? So, medyo may question tayo. Bakit nagkaroon siya ng ganyan karaming ari-arian? Allegedly, siyempre, tatanggi nila yan. Noon yun tinatanggi nila, kaya allegedly. Paano yan ngayon? Nakakasuka na nga eh. Tignan mo na humihingi na ng presidential immunity na hindi naman na siya presidente. Nagsasakit-sakita na. Allegedly ka pa kasi noon yun. Paano? Natawa ako doon sa humihingi ng presidential immunity tapos hindi na presidente. Lakas ng trip eh. Ngayon, 2016 pa. Ngayon 2024 na. Kaya nga makukulong na eh. Apakabubo naman ng mga DDS? Bakit ganun? Ang hirap ninyo paintindihin. Kung walang tinatago yung Digong napatay fentanyl ninyo. Bakit ayaw ilabas ang bank account? Kaya sabi ko sa inyo, kung walang tinatago, bakit nanginginig si Digong? Pipirma ka lang ng waiver. Oo, pipirma ako. Mag-open ako ng bank account. Ba't hindi mabukas-bukas? Bakit ayaw ni Digong? Bakit nanginginig at halos hampasin si Trillanes? Diba? So, parang ganyan, Kung wala ka naman talagang kasalanan, ano yung kinakatakot mo, diba? Sige, sabihin na natin na private, ano mo yan, something like that. Pero what if yan na lang talaga yung way para linisin yung pangalan mo? Di mo pa rin ba ipapalitaw yan? Pero na lang siguro kung ano talaga, medyo guilty talaga yung mga tinatago mo. Kaya hindi mo talaga siya. Or, kung titimangin mo kasi, makikipagmatigasan ka na hindi ko ipakita, medyo, tatamaan pa rin ako. Pero syempre, kapag ipakita ko lahat ng mga tinatago ko, mas grabe yung tama sa akin. So, parang ganun ba? So, parang namimili ka na lang ng side. Which is, dyan rin bumabase yung mga kababayan natin na may something nga talaga to, Pero syempre, yung mga loyal supporters nila, hindi naman na nila, kini-question yan eh. As long as sinabi ni, halimbawa ganun, sinabi ni PRRD na pwede ko kayong kasuhan, wala kayong pakialam dyan. Of course, yun paniniwalaan na yun ng mga solid supporter ni PRRD. Hindi na nila ki-questionin yun na parang, bakit kaya ayaw niya ipakita? Mas maganda yung ganun, di ba, na questionin natin para malaman talaga natin kung tama ba yung sinusuportahan natin or hindi. Di ba? Tatanungin na po nyo, magkano bayad? Bakit? Pag nagsabi ng totoo, bayaran? Yung mga DDS vlogger nga, puro fake news eh. Hindi nyo masabihang bayaran. Yung iba nga, nagtago na eh. Alam nyo, sa totoo lang, kung si Digong lang, kung sa sarili niya lang, pumatay ng tao, hindi niya kaya. Hindi kaya ni Digong pumatay ng tao. Kasi isang matandang hukluban lang yan eh. Alam mo kung bakit siya ganyan? Powerful siya. Kasi naging presidente siya at pwede siyang mag-utos. Pero kung mismong si Digong, mag one-on-one kami, paluan ng martilyo, okay nang inang yan, hindi niya kaya. Kung si Digong normal na tao ngayon, wala na, kumakain na ng Grabe, tapang na. yan. Dumaan kasi sa presidente, may power. Pero kung siya lang, never niyang gawin yan. Never, hindi niya kayang gawin. Isang matandang hukluban lang yan ngayon. Malakas lang ang loob ni Digong. Bakit? Kasi may power siya. Anak niya congressman. Anak niya vice president. Wala namang kwenta, kawatan. Yung isa naman, anak niya mayor. Ay, mas mainis ako. Natatawa ako sa mga atake niya eh. Nakasubscribe na kayo dito, Kent Garcia, subscribe nyo yan, Solid. Lasinggero absent. Sa totoo lang, kung walang power si Digong, wala yan. Isang matandang hukluban lang yan. Kung walang power yan si Digong, matagal na yang namatay. Kasi walang pambili ng fentanyl. Tanungin ko kayo, kayong mga ordinaryong DDS na supporter ni Digong na hanggang ngayon mahirap pa rin, kaya nyo bang bumili ng fentanyl? Kayong mga supporter ni Digong na hanggang ngayon mahirap pa rin, kaya nyo bang bumili ng fentanyl? Diba? Pati supporter binibira eh. Well, ako, siguro meron din talaga mga supporter na yun nga, nagbulag-bulagan na sila. Pero yun nga, mahirap kasi yung nila eh. Like, yun na yung kinamulatan nila ba? Yun na yung, or siguro, na lang talaga sila, na brainwash na talaga sila ng malala. Kaya siguro hindi na nila makita yung tamang landas or whatsoever, diba? Pero wala eh. Sa kanila yan.
Hindi. O sa tingin ninyo si Digong kung walang power sa politika yan, kaya bang bumili ng fentanyl yan? Hindi. Yan ang totoo. Huwag kayong magalit mga DDS. Yan ang totoo. Lahat ng sinabi ni Trillanes noon, nagkatotoo ngayon. Lahat ng binulgar ni Trillanes noon, yan ang kaso ni Digong ngayon. Bakit? Hindi ba totoo? Anong sabi ni Trillanes? Anak ni Digong, manukang ni Digong, drug smuggler. Nagkatotoo nga. Inimbestigahan nga. May kaso na nga. Si Digong isang drug protector, EJK. Merong death squad. Ayaw paniwalaan ng mga DDS noon na nagigising na ngayon. Anong kaso ni Digong ngayon? EJK, death squad. Lahat ng sinabi ni Trillanes noon, nagkatotoo ngayon. Yeah. Ngayon ninyo sabihin si Trillanes. Grabe no. Yung ano kasi, yung mga death squad na yun is parang nilalaro yan lang yun dati. Pero aminado naman tayo na tayo mga nakasuporta dati kay PRRD. Alam natin na nag-i-exist talaga yun. It's just parang kinukonsindi lang natin kasi syempre parang wino-worship ba yung tamang word? Or, sobrang manghang-mangha kasi tayo dati sa war on drugs. Yung pinaniwala nila tayo na yun nga, mas mabuti na yun. Walisin lahat ng mga para may masave na tao, something like that. Goods yun. Yan yung pinaniwalaan ko dati. Pero ngayon, kung malaman natin, na, for example, totoo yung mga pinaparatang nila dito na parang kunyari lang pala kayo concerned about sa drugs na yan or war on drugs na yan para masolo nyo yung buong market, medyo tagilid na yun. Diba? Sobrang tagilid na nun. Tapos yun nga, yung mga inosente din na nadadamay dahil lang sa mga ganyang mga gawain. It's so bad talaga, men. Nasundalong kanin. Anong tawag nyo kay Digong ngayon? Noong si Digong ang presidente, lahat ng kalaban niya zero. Kaya nasa power siya at the time. Ngayong si Digong wala ng power, mukhang tanga. Yeah? Ito, speaking of tukhang ha. 30,000 na tukhang, pero ni isang drug lord wala. Huwag mong sabihin na Manila walang drug lord. Bakit walang drug lord? Kasi yun yung nagbigay ng listahan kay Digong at nagbayad kay Digong. Kaya walang drug lord. Paano may drug lord mapatay ng tukhang-tukhang ni Digong kung kaibigan ni Digong ang drug lord? Yun ang katotohanan. Tanggol kayo ng tanggol kay Digong. Anong sabi ni... Diba? Yun ang katotohanan. So, yun yung claim ni Kent Garcia. Di lang natin alam kung totoo talaga yun. Pero, syempre, kayo na lang din bahalang humusga. Pero, yun nga, if ever totoo yun, diba? Sobrang nakaka-discourage siya. Sobrang delikado kung napaniwala niya tayo. Like, grabe. Digong, 3 to 6 months ubos ang droga. Natapos na lang termino niya ng 6 years, naubos bang droga? Hindi. Bakit? May listahan si Digong sa drug lords. Merong senador, gobernador, congressman, retired general, barangay chairman, at kagawad. Nasa listahan. Hawak ni Digong. Mabigat ang listahan sa drug lords ng droga. Ang problema, bakit hindi pinatay ni Digong? Hawak na niya listahan Bakit hindi niya pinagbabaril? Kasi nga po, kaibigan niya. Kasi kaibigan ni Digong ang mga drug lords. Number 1, drug lord si Digong. Number 2, exporter si Michael Yang. Number 3, na tagatanggap si Pulong at si Carpio na asawa ni Vice President Sara na wala namang kwenta. Yun ang totoo. Huwag kayo magalit sa akin, ha? Grabe, sobrang harsh talaga dito ni Kent Garcia. Sobrang balagbagan talaga yung mga atake niya. I think match na match sila ni ni Banat Bay. Or sino bang mga ganyan din sobrang tapang na supporter ni PRRD. Diba? So, sobrang, I think, match na match sila. So, yun lang naman. Again, ang video ito ay mula kay The New Sports. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, like, comment, share, subscribe. So, yun, kita nyo naman yun. Comment down below. Grabe yung mga dito ni Kent Garcia. Sobrang solid talaga, like ganyan talaga yung matapang na parang tagapagsiwalat ba. Parang naalala ko dati sa kanya si Percy Lapid na wala talagang katakot-takot. Kita mo yung mga vlogs niya, nagbibideo lang siya sa labas ng mga convenience store or ewan ko kung saan yan, hotel ba yan or whatsoever. Diba? Sobrang nilalaro niya lang Tapos yun nga, hinahaluan niya ng tapang. About naman doon sa yan nga, sa parang napaniwala tayo about chat sa war on drugs na yan. Medyo nakakadismaya talaga, Kasi yun nga, syempre, aminado naman ako. Dati naman talaga akong supporter nila. Like 100% yun. Kasi syempre, ikaw ba naman paniwalain, diba, na parang kailangan nating walisin lahat ng dika para, safe yung mga bata, mga inosente. Diba? Goods yun. Kasi syempre, masisave yung inosente, diba?
bakit ba tayo bakit pa tayo magki-care ng mga dick ass, 'di ba? Na parang kung pwede pa sila makabiktima ng mga inosente, nakasuporta tayo doon. Minsan dati nga nagbubulag-bulagan na tayo sa human rights na yan, na parang mga tao din yung mga yan. Nagbubulag-bulagan tayo dati, nagbubulag-bulagan ako kasi yun nga parang napaniwala ako eh. Pero wala. Time will come talaga kapag kabubuksan mo lang yung pag-iisip mo. Wala, marirealize mo eh. Na sometimes, kasi syempre mga tao lang din naman yung mga yan eh. 'Di ba? Sila PRRD, mga tao lang din naman yan. Magkakamali yan. Mag-iiba ng mga prinsipyo or whatsoever. 'Di ba? So ngayon, may mga nalaman tayo na yun, sabi ni Ken Garcia dyan na parang isa daw siya sa mga drug lord or whatsoever. Ewan ko kung totoo yun. Pero yun nga, if ever totoo yun, sobrang sobrang nakaka-discourage siya. Sobrang alarming siya na parang kung sobra-sobra yung pag-iidolo mo sa mga taong yan is wala, mabubulag ka talaga. 'Di ba? Grabe. So, yun lang naman. Kayo na masasabi niyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the News Board, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe, Filipino IC.